Alam nyo ba na ang pamilya na ito ay walang awang pinagpapapatay ng dahil lamang sa isang desisyon na nakapagpabago sa kapalaran ng kanyang bansa? Bakit ganito na lamang ang galit ng mga tao sa kanila? At ano ang dahilan ng kanilang pagbagsak? Ito ang kwento patungkol sa huling Tsar at royal family na namuno sa isa sa pinakamakapangyarihang imperyo na nauwi sa brutal na pagmasaker sa pamilyang ito. Kilalanin natin si Nicholas II at ang pamilya nito na Romanov family, isa sa pinakamakapangyarihang pamilya at kilala hindi lamang sa buong Russia kundi sa buong mundo dahil ito sa hawak nila ang pangatlo sa pinakamalaking imperyo sa kasaysayan na Russian Empire at pinamunuan ito ng Romanov Dynasty sa loob ng 300 years. Si Nikolai Alexandrovich Romanov II o mas kilala sa tawag na Nicholas II ay maagang naupo sa pagiging Tsar o hari nito sa malawak na kalupaan ng Russian Empire. Ito ay dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang ama na si Alexander III. Si Nicholas ay nagpakasal sa isang may German blood na si Alexandra at nagkaroon sila ng 5 anak na sina Anastasia, Maria, Olga, Tatiana at ang bunso at susunod na magiging hari ng Russia na si Alexei. Ang kanyang bunsong anak na si Alexei ay may sakit na hemophilia, isang sakit na kapag nasugatan ng isang tao, kahit napakaliit lang nito, ay tuloy-tuloy na ang dugo na lalabas magmula sa kanyang sugat na magresulta sa pagkamatay nito. Walang kahit anumang doktor noon ang kayang gamutin ng ganong sakit. Ngunit may isang tao ang maaaring gumamot ng sakit na ito. At ito ay walang iba kundi ang monghe na nanggaling sa lugar ng Siberia na si Grigory Rasputin. Malaki ang naging papel nito sa pagdedesisyon ni Nicholas at isa na nga rito ang pagsali nila sa World War I kahit gipit na ang bansa. Sa unang mga yugto ni Nicholas sa pagiging hari ay napakarami na agad nitong problema sa loob ng kanyang imperyo, lalong-lalo na pagdating sa mga tao. Dahil sa walang experience sa pamumuno si Nicholas sa mga panahong ito, ay halos bara-bara na lang ang kanyang desisyon at madali pa itong mauto ng mga opisyal na nakapaligid sa kanya, kung kaya't nagresulta ito sa maling pamamalakad at kaguluhan sa buong imperyo. Nagumpisa ang lahat ng kalbaryo noong sumiklab ang digmaan ng mga Hapon at Ruso noong 1904 to 1905 at natalo ang Russian Empire dito na naging resulta sa matinding kahihiyan ng mga tao sa Russia at ito ay kinagulat ng buong mundo. Imagine mo, kinikilalang bansa mo ng buong mundo sa pagiging makapangyarihan tapos tatalunin ka lang ng isang Asian country. Di ba malaking kahihiyan yun sa mga taga-kanluran? Pero matapos nito ay nagkaroon ng isang malawakang protesta ng mga farmers at manggagawa dahil sa walang habas nito na pagpapatrabaho sa kanyang mamamayan. Ngunit na imbis na pakinggan ni Nicholas ang hinaing ng kanyang mga tao, ginamit niya ang kanyang dahas upang patahimikin ang mga nagpoprotesta na siya namang naging resulta ng malawakang massacre. Sa kabila ng napakaraming karahasan sa pamumuno ni Nicholas, mas lalo pa itong tumindi noong 1914 dahil sa gutom na mga tao. Wala silang kakayang magsalita sa harapan mismo ng hari at ang mga ito ay nagnanais ng solusyon sa matinding problema na kanilang kinakaharap. Sa parehong taon, sumiklab ang unang digmaang pandaigdig
At imbis na unahin niya ang problema ng kanyang bansa, ay mas pinaboran niya pa ang pagsali nito sa digmaan. Habang nakikidigma ang Russia sa Germany, biglang umalis si Nicolas sa pamamahala at pansamantala itong pinalitan ng kanyang asawa na si Alexandra na halos wala namang kaalam-alam kung papaano makidigma. At guess what kung anong nangyari sa mga sundalo niya? Marami ang nagutom sa mga ito at dahil sa kakulangan sa budget ay mas minabuti na lang ng mga ito na bumalik sa kanilang bansa at umuwi na lamang dahil wala naman silang mapapala sa walang kwentang digmaang ito. Noong 1917, pumutok ang isang napakalaking protesta na nagresulta sa isang revolusyon at ito ay kilala sa tawag na 1917 Russian Revolution. Lahat ng mga manggagawa, mga gutom na tao at mga sundalong umalis mula sa digmaan ay nakibaka na rin upang patalsikin ang namumuno sa kanilang bansa na si Nicolas II. Ninais ng mga ito ng matinding pagbabago at pagbayaran lahat ng mga ginawa ng pamilyang ito. Agad namang nalaman ni Nicolas ang balita patungkol rito at walang ibang naging desisyon nito kundi ang bumaba sa pagiging hari ng Russia at wakasan ang Romanov Dynasty na namuno na mahigit 300 years. Biglaan ang desisyon ni Nicolas dito kung kaya't nauwi ito sa isang power vacuum since wala namang namumuno sa Russian Empire noon. Maraming kaguluhan ang naganap sa bansang ito, lalong-lalo na ang pag-aagawan sa kapangyarihan ng iba't ibang mga partido. At dito nga nabuo ang White Army, isang anti-communist at pabor sa pagbabalik ng Romanov family sa kapangyarihan. Habang ang Red Army naman ay isang komunista o mas kilala sa tawag na Communist Bolsheviks na pinamumunuan ni Vladimir Lenin. Noong nagumpisa ang bakbakan ng dalawang partidong ito, pinapunta ng mga Bolsheviks ang Romanov family sa isang bahay sa Yekaterinburg since kinidnap nga nila ang buong pamilyang ito at pinadalhan sila ng isang secret letter galing sa mga Bolsheviks na nagsasabi na palalayain na sila sa lalong madaling panahon. Ngunit walang kaalam-alam ang pamilya na ang Bolsheviks pala ang nagsulat nito. Habang papalis ang Romanov family sa kanilang palasyo, ay tinatahi nila isa-isa ang kanilang damit na naglalaman ng mamahaling diamante at alahas. Noong July 1918, habang naghihintay ang Romanov family sa kanilang paglaya, ay papalapit na ng papalapit ang mga White Army upang i-rescue ang buong pamilya. Dahil kung sakaling ma-rescue nila ang pamilyang ito, magiging simbolo ulit sila ng pagkakaisa ng mga White Army at tumaas ang mga moral nito na pabagsakin ng kanilang karibal na Bolsheviks. At ito ang ikinakatakot ni Lenin na mangyari kung kaya't gumawa ito ng isang desisyon na makakapagpabago ng kanilang kasaysayan. At ito ay ang patayin ang bawat miyembro ng Romanov family. Noong gabi ng July 16, pinababa si Nicolas kasama ang kanyang pamilya at mga katulong upang kumuha ng litrato ng buong pamilya. Habang naghihintay sila sa basement, may pumasok na isang lalaki at bigla ito nagsalita patungkol sa kanilang death sentence. Ang sumunod na pumasok ay ang mga lasing na sundalo ng Bolsheviks at bago pa sila makareact, lalong-lalo na si Nicolas, ay walang habas nila itong pinagbababaril hanggang sa wala nang matirang buhay sa kanila. Since lasing ang mga taong ito, ay hindi nila naasinta ng maayos ang bawat ulo ng pamilya at may iilan pang nabuhay sa pamamaril. Dahil ang suot-suot lang naman ng bawat miyembro ng pamilyang ito ay naglalaman ng mamahaling diamante at makakapal na tela, kung kaya't may nakakahinga pa sa kanila tulad ng mga bata. Ngunit tinapos nila ito
sa pamamagitan ng pagsaksak sa bawat leeg ng pamilya upang masigurado na wala ng buhay sa mga ito. Ang mga labi ng bawat miyembro ay iniligay sa isang drum na naglalaman ng asido upang nang sa ganon ay hindi nila ito basta-basta matrace at ikinalat ang mga ito sa buong kagubatan ng Yekaterinburg. Matapos nito ay nag-umpisa ang Civil War sa pagitan ng White Army at Red Army. Mabilis na talo ng mga komunista ang kanilang karibal at naitatag ang kauna-unahang komunistang bansa na Soviet Union o USSR. Noong 1979 ay may nahukay na iilang labi mula sa pamilya Romanov. Gamit-gamit ang isang DNA testing ay nakumpirma ng mga eksperto na ang 5 sa mga nahukay nila na buto ay galing sa miyembro ng pamilya. Ngunit ang mga ito ay nananatiling sekreto hanggang sa mag-collapse ang Soviet Union noong 1991 at dito nga inilantad lahat ng kwento patungkol sa nangyari sa Romanov family at ang mga labi nito. At noong July 1998 ay inilibing ang buong labi ng pamilya sa Peter and Paul Cathedral. Gayunpaman, may 2 pa rin labi ang hindi pa rin nahanap at patuloy ang investigasyon dito. Marahas-man ang nangyari sa pamilyang ito at pinatay sa hindi makatarungang pamamaraan ay hindi natin maipagkakaila na kahit gaano man kahina mamuno si Nicolas ay wala pa rin kasalanan ang mga bata sa kapalpakan ng kanilang ama sa pagiging hari at hindi nila deserve ang makatanggap ng ganoong parusa. At kung umabot ka sa video na ito ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating bagong YouTube channel